Frida, tama na. Hindi mo pwedeng patuloy na gawin to sa amin. Lagi ka na lang nakafocus dyan sa bisyo mo. Hindi na naman mapigilan ang pagtaas ng boses ng ama ni Marie na si Michael. Napabuntong hininga na lamang siya. Sanay na siya sa ganoong senaryo ng kanyang mga magulang. Umupo si Marie sa gilid ng kanyang kama. Ang sigawan ng kanyang mga magulang tumatagos sa saradong pinto ng kanyang silid. Marahan siyang muling napabuntong hininga. Narinig niya ang boses ni Frida. Hindi ko makita kung bakit ka nagagalit. Hindi naman ako nagkukulang Nababayaran ko naman ang dapat bayaran. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng magliwaliw? Ang boring dito palagi sa bahay. May bahid ng pagkabigo ang boses ni Michael. Paano mo pa nasasabihan? Gabi-gabi kang nasa labas. Inuubos ang savings natin. Wala kang trabaho. Nalugi ang negosyo ng pamilya mo dahil sa kapabayaan mo. Oo, engineer ako. Maayos ang kita ko sa mga project pero kung araw-araw kang ganyan, baka pati kami ng anak mo maghirap dahil sa'yo. Sumigaw pa ulit si Frida. Pera ko yun dahil asawa mo ako. Magagawa ko ang gusto ko sa pera at wala kang magagawa doon. Ipinikit ni Marie ang kanyang mga mata. Lumulubog ang kanyang puso sa isang pamilyar na pagkabigo. Kinasusuklaman niya ang senaryong iyon sa loob ng kanilang tahanan. Nagbabato ang mga ito ng mga salitang parang punyal sa isa't isa. Pero hindi alam ng mga itong nagiiwan iyon ng trauma para kay Marie. Sa nanginginig ng mga kamay, inabot ni Marie ang kanyang headphone. Habang tumutugtog ang musika, nakasandal si Marie sa mga unan. Humiga siya at tumitig sa kisame. May tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang ituon ang pansin sa himig pero hindi talaga niya maiwasan ang katotohanan sa labas ng kanyang silid. Nilakasan ni Marie ang volume sa kanyang headphone. Sinubukan niyang lunurin ang tumitinding pagtatalo ng kanyang mga magulang. Napapikit siya. Ayaw niyang marinig pero tumatagos pa rin ang mga salita ng mga ito. Nanginginig ang boses ng kanyang ama. Nangako kang titigil mo na to, Frida. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Puro ka nalang bisyo. Mapaklang tumawa ang kanyang ina. Mas okay ng ganito kaysa sa katulad ng babaero. Kung may dapat mapahiya rito, ikaw yun, Michael. Magaling ka lang magtago. Napamura ang kanyang ama. Kailan ko ba paulit-ulit sasabihin na wala akong babae? Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Kahit kailan, hindi naging tama ang tingin mo sa akin. Itong pag-aaway natin, hindi dapat nangyayari to. Hindi kailangang marinig ni Marie ang lahat ng to. Hindi niya kailangang makita tayong ganito. Ang bata-bata pa ng anak natin. Pero dahil dyan sa mga ginagawa mo, nauubos na ang pasensya ko sa'yo. May asawa at anak ka na, pero laging bisyo mo sa pagsusugal at alak ang inuuna mo. Ano ba, Frida? Kailan ka ba magtitino? Nanunuyang tumawa si Frida. Playing victim ka na naman. Pareho lang tayong may kasalanan. Huwag kang magmalinis, Michael, na para bang abutin mong ama kay Marie. Gusto ko lang bumalik ang dating asawa ko. Gusto kong makasama muli ni Marie ang kanyang ina. Pero sobrang lala na itong ginagawa mo, Frida. Sukong-suko na ako sa'yo. Nanghihinang sabi ni Michael. Pabayaan mo na lang ako mag-isa. Sigaw pa ni Frida. Nanghina ang boses ni Michael. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Ayoko na. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Narinig niya ang pagtangis ng kanyang ina. Sa tingin mo ba gusto ko to? Pagod na rin ako kung alam mo lang. Gusto ko rin ibalik ang dating ako pero ang dami nang nangyari. Mahal naman kita, Michael. Mahal ko kayo ni Marie. Pero wag mo naman kunin sa akin to dahil ito na lang ang kasiyahan ko. Bumuntong hininga si Michael. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Maghiwalay na tayo. Gusto ko na ng divorce. Tama na. Huwag na nating ipilit ang mga sarili natin sa bagay na hindi naman talaga natin ginusto simula pa lang. Ibinao ni Marie ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang alam niya, sa ibang bansa nagpakasal ang kanyang mga magulang. Doon din siya ipinanganak at sakalang naisipang lumipat sa Pilipinas noong 5 taong gulang na siya. Kaya posible sa mga ito ang maghiwalay ng tuluyan. Unti-unting humina ang mga boses sa labas. Nawala na rin ang pagtatalong mayroon sa kanilang tahanan. Maya-maya, bahagyang bumukas ang pinto. Pumasok si Michael sa kanyang silid. Pinunasan agad ni Marie ang kanyang mga luha. Tinanggal niya ang kanyang headphone. Suminghap si Michael. Marie, anak, pwede ba kitang makausap? Nag-aalangan si Marie. Hindi siya sigurado kung paano sasagutin iyon. Huminga siya ng malalim bago tumango.
Opo, Papa. Mahinang saad ni Marie. Bumuntong hininga ang kanyang ama. Ikinalulungkot ko na kailangan mong marinig ang lahat ng yon. Sorry anak kung lagi na lang kaming nagtatalo ng mama mo. Nanginig ang boses ni Marie. Bakit po ba lagi na lang kayong nag-aaway? Alam ko pong mali si Mama pero hindi mo na ba siya mahal? Bakit mo iiwan si Mama? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Minahal ko ang mama mo. Sinubukan ko pero paano ko siya mamahalin kung ganyan siya sa atin? Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo pero pinagkasundo lang naman kami ng mga magulang namin noon. Hindi talaga namin mahal ang isa't isa. Pero pinili ko siya. Kaya alam ko rin sa sarili kong minahal ko ang mama mo. Pero itong ginagawa ni Frida, hindi na to tama anak. Sorry kung sinusukuan ko na siya pero wala na akong maisip na solusyon para sa kanya. Marie, sana maintindihan mo ako. Namumuo ang pagtatampo sa kanyang dibdib. Gusto niya ng buong pamilya pero kung magkakasakitan lamang ng ganoon, mas mabuti pang ang huwag na lang pilitin. Kahit ano namang mangyari, pareho niyang mahal ang kanyang mga magulang. Magiging okay po ba ang lahat kung magkakahiwalay na kayo ng tuluyan ni Mama? Naluluha niyang tanong. Niyakap siya ni Michael. Basta, tandaan mo, hindi kita pababayaan anak. Kapag naghiwalay kami ng mama mo, hahayaan kitang magdesisyon para sa sarili mo. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Gumanti ng yakap si Marie sa ama. Alam niyang simula ng araw na yon, magbabago na ang kanilang buhay. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. Tuluyan na ngang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Samantalang siya, lumaking mukhang buo pero tila durog na durog ang puso. May allowance ka pa ba anak? Tanong ng kanyang ama sa kanya. Umupo siya sa upuan sa dining area. Meron pa naman Papa pero ibigay mo na lang din po sa akin, baka kailanganin ko po sa mga susunod na araw. Tumango si Michael at tiningnan ang kanyang suot. Okay, pero yung suot mo, pwede pa ba yan sa school? Ang taas ng takong mo anak, pwede ka lang namang mag-sneakers since school lang naman ang pupuntahan mo. Umiling siya kaagad at maarting sumagot. Ayoko nga, hindi po bagay sa outfit ko yon. Allowed naman po ito sa school kaya hayaan niyo na lang po ako Papa. Bumuntong hininga ang kanyang ama. Sige na, tapusin mo na yung breakfast mo. Kailangan ko nang umalis. Kailangan pa ako sa opisina. Mag-ingat ka. Good luck sa first day mo bilang college student. Napangiti si Marie. Thanks Pa. Umalis na rin naman ang kanyang ama. Pagkatapos mag-breakfast ni Marie, sumakay na rin siya sa sasakyan. May driver siya pero gusto niyang magkaroon ng sariling kotse. Pero sa kanya na lang hihilingin iyon sa kanyang ama. Okay di naman ang may driver dahil hindi siya mapapagod. Ngumisi si Marie nang makita ang kanyang mga kaibigan. Alright ladies, unang araw ng kolehiyo. Oras na para ipakita sa campus na to kung sino ang boss. Bukod sa pagiging sassy at maarte, kilala si Marie na matalino. Magaling na engineer ang kanyang ama sa isang leading construction company. Kaya talagang mayroon siyang maipagmamayabang. Isang oras pa bago magsimula ang una nilang klase, inayan ni Marie ang mga kaibigang pumunta sa coffee shop. Doon muna sila magpapalipas ng oras. Nag-order ako ng caramel latte. Ikaw naman Marie, ano sa'yo? Tanong sa kanya ni Sarah. Humalukip-kip siya. Isang matapang na black coffee lang para sa akin. Ayoko ng matamis ngayon. Umorder sila ng kanilang inumin at humanap ng mauupuan sa labas. Nang malapit nang mag-start ang class, tumayo na rin sila. Nang lumiko sila sa isang sulok, nabangga ni Marie ang isang babae na nagmamadaling dumaan. Bago pa siya makapag-react, tumalsik na ang maligamgam na kape sa puting damit niya. Natigilan si Marie, napalitan ng iritasyon ng kanyang sassy na kilos. What the? Anong ginawa mo sa damit ko? Bulalas ni Marie. Nakatingin sa kumakalat naman siya sa kanyang damit. Napabuntong hining ang babae. Pasensya na. Sorry talaga. Nagmamadali kasi ako. Hindi ko sinasadya. At anong tingin mo sa akin? Hindi nagmamadali? Isa ito sa mga designer's clothes ko at tinapunan mo lang ng kape? Bulalas ni Marie. Tinignan ng babae ang kanyang damit. Kung gusto mo, akin na, ipapadry clean ko na lang. Pasensya ka na talaga. Pinahid ng kaibigan niyang mantsa ng kape sa t-shirt ni Marie. Ang daming mantsa. Mabuti pa magpalit ka na. Baka mag-amoy kape ka pa. Kumunot ang noon ni Marie. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mong araw ko. Bumuntong hining ang babaeng nasa kanyang harapan. Aksidente lang naman yon. Hindi ko naman sinasadya.
Sorry. Napairap si Marie. Isang aksidente na sumira sa outfit ko at maganda sanang simula sa araw ko. Tinapik ni Sarah ang kanyang balikat. Let's go, Marie. Pumunta na tayo sa restroom at tingnan kung malilinis natin yung mancha sa damit mo. Malapit nang mag-start ang klase. Huwag ka nang makipag-away dyan. Nag-walk out na nga si Marie. Na-stress lang siya sa pamumukha ng babaeng yon. Hangad niyang hindi niya na ito muling makita pa. Natagpuan nilang isang banyo. Sinubukan ni Marie na tanggalin, ngunit nanatili ang mancha doon. Isang paalala iyon ng pagkairita niya sa umaga. Napaungol si Marie. Hindi matanggal yung mancha, wala akong dalang ekstrang damit. Clumsy naman ang babaeng yon. Komento naman ni Sarah. Nangyari na yun, Marie, huwag mong hayaang masira ang araw mo. May PE shirt ako dito, ito munang suotin mo. Wala kang choice, kaysa ganyan ka kapag pumasok sa room. Sunod-sunod pa ang classes natin. Naiinis na kinuha niya ang damit. Fine, nasira ng outfit ko, pinaghandaan ko to tapos tinapunan lang ng babaeng yon. Sa buong araw, sinubukan ni Marie na mag-focus sa mga kaklase at makipagkilala sa mga bagong tao. Ngunit ang insidente ay nagtagal sa kanyang isip. Hindi niya maalis ang iritasyon sa pagkasira ng kanyang maganda sanang simula ng college journey. Lumipas ang mga araw, nakalimutan niya na rin ang insidenteng yon. Mabuti na lang, kahit nasa iisang school, hindi na makita ni Marie ang babaeng yon. Kung nagkataon, baka pag-initan niya lang ito. Nang araw na yon, bumisita siya sa kanyang inang si Frida. Lumapit si Marie sa pintuan ng kanyang mama na may halong pananabik at pag-alala. Hindi halata, pero alam niyang mahina ito sa emosyonal at pinansyal na aspeto pagkatapos hiwalayan ng kanyang ama. Kaya lang, pagbukas ng pinto, nagulat si Marie sa lumabas. Isang lalaki at nagmamadaling nagbihis. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nilagpasan siya nito na para bang hindi siya nakita. Lumabas din ang kanyang ina mula sa kwarto nito. Oh, nandyan ka na pala, Marie. Tinuro niyang lalaki. Sino yun, Mama? Hinawakan ni Frida ang kanyang kamay. Wala yan, boyfriend ko lang. Huwag mo nang pansinin. Boyfriend? Hiwalay na ang kanyang mga magulang pero nakakagulat pa rin na may iba ng karelasyon si Frida. Ganon din yata ang nararamdaman niya kay Michael. Hinding-hindi siya masasanay makita ang kanyang mga magulang sa piling ng ibang tao. Bumati si Frida sa kanya. Marie, anak, masaya akong makita ka. Mabuti naman bumisita ka. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan at nakalimutan mo na ako. Sorry, naging busy lang ako sa school. Saka paano naman kita kakalimutan, mama kita? Sagot ni Marie at binalot ng magiliw na yakap ang ina. Napansin niya ang bahagyang panginginig sa kamay ni Frida. Miss na siguro siya nito. Ganon din naman siya. Talagang marami lang siyang ginagawa sa school. Na malagi muna sila sa maliwalas na sala. Katamtaman lang ang laki ng bahay ni Frida pero hindi kasing laki ng bahay nila ng kanyang papa. Ang alam niya, asset yun ni Michael na isa sa mga nakuhang incentive ng kanyang ina nang mag-divorce ang mga ito. Kumusta ka na, Mama? Mukhang okay ka naman. May boyfriend ka na nga eh. Tiningnan niya si Frida. Marahan na bumuntong hininga si Frida. Oh, akala mo lang yon. Alam mo, Marie, naging matigas yung papa mo pagdating sa akin. Hirap ng humingi ng pera. Nilinaw niya na hindi niya ako tutulungan financially. Napairap si Marie. Malamang, Mama, ang laki na kaya nang natanggap mo nang mag-divorce kayo at hindi niyo na parehong asset ang asset na mayroon siya. Kasi hindi na kayo mag-asawa. Napailing ang kanyang ina. Hindi parang iba. Sabihin mo nga sa akin, may bago bang kinahuhumalingan ng papa mo? Nagkibit balikat si Marie. Hindi ko alam, wala naman siguro, Mama. Wala naman siyang nababanggit. Besides, puro trabaho lang ang inaatupag niya. Kumunot ang noon ni Frida. Napakadamot ng ama mo pagdating sa pera. Parang hindi ako dating asawa. Nadurog ang puso ni Marie. Hindi lang si Frida ang nasasaktan sa pagiging makasarili ng kanyang ama, kundi pati na rin si Marie. Gayunpaman, kung lagi rin namang bibigyan ng pera ang kanyang ina, hindi ito magtatanda. Kaya kahit papaano, naiintindihan ni Marie si Michael. I'm sorry, Mama. Mahinang sabi ni Marie sabay pisil sa kamay ni Frida. Kung hindi lang sana kayo naghiwalay ni Papa, at kung sana nagtinong ka lang. Gumuhit ang isang malungkot ng ngiti kay Frida. Alam mo namang nahihirapan ako, anak. Parang lifeline ko ang mga bisyo ko. Hindi ko kaya at ayokong tanggalin. Bakit ba tungkol sa akin ang pinag-uusapan natin? Anyway, kumusta ka? Kumusta ang school? Saglit na tumango si Marie.
Okay naman ang school, naging abala ako sa mga pagsusulit at iba pang bagay. Fashion design ang kinukuha mo, no? Tanong ng kanyang ina. Oo, yun ang gusto ko, Mama. Wala na tutol si Papa doon. Nawala sila sa isang sandali ng katahimikan. Tiningnan niya ang kanyang ina. Mukhang malalim ang iniisip nito. Hinawakan niya ang kamay ni Frida. Mama, may problema ka ba? Baka makatulong ako sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay ni Frida. Paano mo ko tutulungan? Kaya mo ba akong ihingi ng pera sa papa mo? Napailing si Marie. Siyempre hindi. For sure magagalit yon. Pwede kitang bigyan na lang ng pera kada buwan. Ibabawas ko sa allowance ko na binibigay sa akin ni Papa para magkaroon ka ng konting budget dito. Humalukip-kip ang kanyang ina. Saan naman makakarating yun? Tinitigan niya si Frida. Kasya na yon sa mga gastusin mo sa bahay, Mama. Tigilan mo na lang ang mga bisyo mo. Wala ka rin namang choice. Gusto ko tang tulungan, Mama. Kahit ganyan ka, gusto kong may nag-aalaga sa'yo. Pero hindi ko magawa kasi palagi nga akong busy. Kaya bumibisita na lang ako dahil gusto kong makasigurado na okay ka. Umiwas ng tingin si Frida. Masyado kang mabait sa akin, Marie. Noon pa man, kahit alam mong hindi ako mabuting ina sa'yo. Mahina siyang tumawa. Ganito lang ako pero mahal pa rin kita, Mama. At hindi magbabago yon. Niyakap ng mahigpit ni Marie ang kanyang ina. Nakaramdam siya ng matinding pag-iingat na may halong lungkot. Nais niyang maging iba ang mga bagay. Alam niyang imposible pero umaasa pa rin siyang maging maayos ang kanyang mga magulang. Yun lang naman ang gusto ni Marie, ang muli silang mabuo. Tinapik ni Frida ang kanyang likod. Thank you, anak. Thank you sa pag-aalaga at pag-iintindi sa akin. Tumango si Marie. I love you, Mama. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na ano. Hindi ka perpekto pero tanggap na tanggap pa rin kita. Nang nagsimulang lumubog ang araw, naghahanda nang umalis si Marie. Muli niyang niyakap ang kanyang ina. Ingatan mo ang sarili mo, Mama. Tama na ang bisyo. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo kahit alam kong matigas ang ulo mo. Natatawang tumango si Frida. Alam mo naman pala, bakit sinasabi mo pa? Mag-ingat ka rin ha. Balik ka rito kapag may oras ka. Umatras si Marie. Tatawagan na lang kita, okay? Muling tumango si Frida. Okay anak, maghihintay ako. Sa isang huling pagkaway, umalis si Marie sa bahay ng kanyang ina. Mabigat ang kanyang puso ngunit umaasa pa rin. Sana ay kahit hiwalay na ang kanyang mga magulang, may magandang patunguhan pa rin ang kanyang ina. Tinahak ni Marie ang pamilyar na daan patungo sa bahay nila. Nakasabit sa kanyang braso ang mamahaling bag. Nakakapagod na araw iyon para sa kanya pero sa kilos at arte niya, parang wala lang yun. Binuksan ni Marie ang pintuan. Kaya lang, hindi niya inasahan kung ano ang kanyang nadatnan. Nakatayo ang kanyang ama sa sala, katabi ang isang babae at hawak ang kamay nito. Ang kanyang mukha na kadalasang mainit at magiliw pagdating sa ama. Ngayon ay may nerbiyos. Pa, sino siya? Nag-aalalang tanong ni Marie sa ama. Ngumiti si Michael. Marie, may mga taong gusto kong makilala mo. Ito si Amelia, ang fiancé ko. At ang anak namin na half-sister mo, si Donalyn. Nasa kusina lang si Donalyn, nagluluto ng hapunan para sa ating lahat. Nadurog ang puso ni Marie habang sinusulyapan si Amelia sa tabi ng kanyang ama. May magilaw itong ngiti na kabaligtaran ng matinding kaguluhan sa loob ni Marie. Nagpatuloy pa si Michael. Dito na sila titira simula ngayon. Magiging pamilya na natin sila. Tumingin siya sa kanyang ama. Papa, ano to? May anak kang halos kasing edad ko? Niloko mo si Mama? Anak mo sa labas si Donalyn? Umiling si Michael. Marie, hindi. Magpapaliwanag ako sa'yo. Alam kong nabibigla ka pero hindi ito katulad ng iniisip mo. Naguguluhan ang isip ni Marie. Alam niyang hiwalay na ang kanyang mga magulang pero hindi kailanman binanggit ng kanyang ama ang ibang babae. Pati ng isa pang anak nito. Namumuo ang galit at pagkalito sa kanyang kalooban. Maingat na humakbang si Amelia. Hi Marie, alam kong nagulat ka. Pero ngayon lang din nalaman ng papa mo ang tungkol kay Donalyn. Huwag mo sana siyang sisihin. Sana makilala pa kita ng lubusan. Ang daming nasabi sa akin ng papa mo tungkol sa'yo. Halos hindi na irehistro ni Marie ang mga sinabi nito. Nakamove on na ang kanyang ama. Nakahanap na ito ng ibang makakasama sa buhay at nasa harap niya iyon ngayon. Isang taong nakatayo sa kanilang tahanan. Nakatingin sa kanya na may halong pag-asa at pangamba. Lumapit sa kanya si Donalyn.
Sorry talaga, hindi ko sinasadyang matapunan ka ng kape. Aksidente lang naman yun. Kumunot ang noon ni Amelia. Natapunan mo siya ng kape? Kapatid kita? Naiinis na tanong ni Marie kay Donalyn. Marie, alam kong nakakabigla. Pero dapat mong tanggaping simula ngayon, magiging pamilya na natin sila. Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay na para bang maaaliw siya. Ngunit napaatras si Marie. Hindi ako makapaniwalang hindi mo sinabi sa akin. Mayroon kang isang buong pamilya at hindi mo naisip na masasaktan ako kapag nalaman ko to? Kaya ba, gano'n na lang ang kagustuhan mong makipag-divorce kay mama? Kasi may iba ka naman talaga? Nang hinang ekspresyon ng kanyang ama. Anak, makinig ka. Hiwalay na kami ng mama mo bago ko ulit makita si Amelia. Hindi ko alam na may anak pala ako sa kanya. Mas matanda ng 1 taon sa'yo si Donalyn. Ngayon ko lang din nalamang may anak na pala ako. Nabuo ang kapatid mo, hindi pa kami kasal ni Frida. Sana maintindihan mo yun, Marie. Hindi ko niloko ang mama mo. Sadyang si Amelia naging girlfriend ko noon bago ako pilitin ng mga magulang kong pakasalan si Frida. Magulo ang lahat para kay Marie. Hindi niya matanggap ang katotohanan yon. Para sa kanya, pagtataksil pa rin iyon. Kahit hiwalay na ang kanyang mga magulang, anak sa labas pa rin ang turing niya kay Donalyn. Mahinang nagsalita si Amelia, may bahid ng pagsisisi ang boses. I'm sorry Marie, alam kong mahirap ito para sa'yo. Napasulyap si Marie kay Donalyn. Awkward itong nakatayo sa tabi ni Amelia. Sandaling nagtama ang mga mata nilang dalawa. Puno ng magkahalong pangamba at kuryosidad ang mga mata ng kanyang kapatid. Umiling si Marie. No papa, hindi ko matatanggap ang mag-inang yan. Marie! Malakas na sigaw ni Michael. Tumalikod si Marie at umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Naiwan ang tatlo na nakatayo sa sala. Mag-isa sa kanyang silid, bumagsak si Marie sa kama. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. May galit, pagkalito, sakit at isang malalim na pakiramdam ng pagkawala. Ang kanyang pamilya, tulad ng alam niya ay hindi na babalik katulad ng kanyang inaasahan. Pumasok sa kwarto niya si Michael. Anak! Pinunasan ni Marie ang mga luha. Paano ka po nakamove on ng ganon kabilis, Papa? Paano ko matatanggap ang katotohanan to? May isa pa akong kapatid na hindi ko alam na nag-e-exist pala. Umupo sa gilid ng kama niya si Michael. Marie, naiintindihan ko na naiinis ka kanina. Pero sana, hindi mo ginawa yun kina Amelia at Donalyn. Magiging pamilya na natin sila. Tiningnan niya ang kanyang ama. Sino po bang hindi magagalit sa ginawa ninyo? Binigyan niyo ako ni Mama ng tahanan na puro na lang away. Minsan umaasa pa rin ako na magkakabalikan kayo ni Mama. Napailing ang kanyang ama. Alam mo namang imposible yun, Marie. Divorce na kami ni Frida. Hindi ko ina-expect na ganyan ang magiging reaksyon mo. Napakaraming dapat tanggapin, alam ko. Tumulo na naman ang mga luha ni Marie. Ano po bang sa tingin ninyo? Parang bombang sumabog po sa akin ang katotohanan. Akala ko ako lang po ang anak mo. But it turns out may iba pa pala. May anak ka sa labas. Kumunot ang noon ng kanyang ama. Pero gusto kong makilala mo sila ng maayos. Huwag mong tawaging anak sa labas ang kapatid mo. Please, maging mabuti naman ang pakikitungo mo kay Donalyn. Napagkaitan siya ng buong pamilya simula bata pa siya. Napailing si Marie. At ako? Paano ako, Papa? Nasa tabi ko nga kayo pareho ni Mama pero binigyan niyo ba ako ng buong pamilya? Ikaw masaya ka kasi kasama mo ng totoong mahal mo. Bonus pang may anak kayo. Eh paano naman ako? Ano? Itsapwera na lang po ako? Ganon? Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Anak, hindi. Huwag mong isipin yan. Marie, hindi lang sila estranghero. Magiging bahagi na sila ng buhay natin ngayon. Kasama ka. Magiging buong pamilya tayo. Suminghap si Marie. Hindi mo naisip ang nararamdaman ko, Papa. Yumuko ang kanyang ama. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin, anak. Mahal ko rin ang tita Amelia mo. Mayroon din akong mga responsibilidad. Pinutol niya agad ang gusto nitong sabihin. Mga responsibilidad? Paano naman po ang responsibilidad mo sa akin? Natigilan ito. Marie, ikaw ang anak ko. Anak pa rin kita. Walang magbabago ron. Pero sana, matuto kang tanggaping may isa pa akong anak at si Donalyn yun. Mapait siyang tumawa. Hindi mo na nga po ako nabigyan ng buong pamilya. Ngayon naman, may kahati ako sa atensyon at pagmamahal mo. Umiling naman ang kanyang ama. Pantay ang pagtingin ko sa inyo.
Dumating sila sa buhay natin pero hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal bilang anak ko, Marie. Bahagyang gumaan ang kalooban ni Marie. Naguguluhan pa siya pero dahil mahal niya ang kanyang ama, pipilitin niya ang kanyang sariling kilalanin sina Amelia at Donalyn. Bumuntong hininga si Michael. Alam kong nagkamali ako, pero mahal kita, Marie. Hindi yun nagbago. Hindi ko ginustong maramdaman mo ang ganito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo pero ngayong alam mo na, mas panatag ako. Dapat mas naging considerate ako sa nararamdaman mo. Mataman niyang tiningnan si Michael. Kailangan ko lang ng oras, Papa. Tumango naman ito. Naiintindihan ko, Marie. Hindi kita pinipressure, anak. Pero sana habang sinusubukan mong tanggapin ang fiancé ko at ang kapatid mo, maging maayos sana ang pakikitungo mo sa kanila. Yun lang ang pakiusap ko. Napayuko si Marie. Sorry, Papa. Basta susubukan ko na lang pero wala po akong maipapangako. Hindi ko papalitan si Mama dahil lang sa kanya. Hindi ko papalitan si Frida sa'yo. Ang gusto ko lang, sana magkaroon ng puwang sa'yo ang tita Amelia mo. I love you, Marie. Sana lagi mong tatandaan yan. Bahagya siyang kumalma. I love you too, Papa. I'm sorry ulit. Nanatili na nga sa bahay nila si Amelia at ang anak nitong si Donalyn. Walang imik na lang si Marie pero hindi niya matanggap na naghahanda na para sa kasal ang kanyang ama at ang fiancé nito. Malayo pa rin ang loob niya. Ayaw niyang mapalapit sa mga ito. Nakangiti siyang sinalubong ng inang si Frida. Mabuti namat binisita mo ako rito sa bahay ko. Pero Marie, bakit ganyan ang mukha mo? Huminga ng malalim si Marie. Mama, kailangan kitang makausap tungkol kay Papa. Bahagyang nawala ang ngiti ni Frida sa pagbanggit kay Michael. Sinenyasan siya nitong maupo sa sofa. Anong meron sa Papa mo, Marie? Tanong sa kanya ni Frida. Nag-aalangan pa siya pero sinabi niya pa rin. May bagong fiancé na siya at isang anak na babae. Isang anak na halos kasing edad ko lang. Saglit na nanlaki ang mga mata ni Frida. I see. Paano mo nalaman? Dinala niya sa bahay natin? Kumunot ang noo ni Marie. Parang alam mo kung makapagsalita ka. Mama, bakit hindi mo sinabi sa akin? Gaano mo na katagal alam ang tungkol dito? Marie, matagal na kaming hindi nagsasama ng papa mo. Alam ko namang hindi niya ako minahal katulad ng pagmamahal niya sa ex-girlfriend niya. At tungkol sa anak niya, nakita ko na siya bata ka pa lang. Alam kong anak siya ni Michael pero hindi ko sinabi dahil ayokong masira ang pamilya natin noon. Pinigilan ko si Amelia na sabihin sa ama mo ang tungkol sa anak nilang dalawa. Paliwanag ni Frida sa kanya. Ngayon, may sense na kung bakit ganoon na lang palagi mag-away ang kanyang mga magulang noon. Parehong may pagkakamali ang mga ito sa isa't isa. Gayunpaman, may hinanakit pa rin si Marie. Dahil nagdesisyon ang mga ito na parang walang bigat ang desisyon at kanyang kapakanan. Talagang ang kapal ng mukha ng papa mo? Talagang nakuha niya pang itirang Amelia na yun sa bahay natin at pakakasalan pa? Malakas ang pakiramdam ko. Pinilit niya talagang ma-divorce ang kasal namin para mabalikan yung ex niya na yon. Bulalas pa ni Frida. Napailing si Marie. Ikakasal na sila ni Papa. Nang naghiwalay kayo ni Papa, dapat matagal ka nang bumitaw sa pag-asa sa kanya. Halata namang nakamove on na sa dating relationship niyo si Papa. Bumaha ang galit sa mukha ni Frida. Pero Marie, may anak siya. Isang anak na kaedad mo. Paano mo maiisang tabi yun? Nako, aagawan ka lang niya ng mana at atensyon mula sa papa mo. Hindi ako magdadalawang isip na sugurin ang mga yon. Huwag kang magpapaapi sa mag-inang yon. Ikaw ang nauna sa bahay natin. Kaya dapat ikaw din ang masusunod. Tumango si Marie. Alam ko yun, Mama. Hindi ko hahayaang mapalapit ang sarili ko sa kanila. Ayoko rin naman sa kanila, lalong-lalo na sa Donalyn na yon. May kung anong meron si Donalyn na ayaw ni Marie. Hindi rin naman kasi maganda ang una nilang pagkikita. Bukod doon, lumaki siyang naniniwala siyang nag-iisa lamang siyang anak ng kanyang papa. Hindi niya ninais kahit minsan na magkaroon ng kahati sa atensyon at lahat ng kayang ibigay ni Michael sa kanya. Pagka-uwi, dediretso na sana si Marie sa kwarto niya pero tinawag siya ng kanyang ama. Marie! Ano po? Tanong niya rito. Hinawakan ni Michael ang kanyang likod. Sumabay ka na sa amin sa dinner. Nagluto ang tita Amelia mo. Wala na siyang nagawa. Kailangan niyang makisama dahil yon ang gusto ng kanyang papa. Umupo si Marie sa hapagkainan. Nakatutok ang paningin niya sa platong nasa harap. Napuno ang hangin ng bango ng niluto ni Amelia. Sa tabi nito ang kanyang ama na si Michael. May maamong katangian si Amelia. Halatang gusto siyang paluguran nito pero hindi madadala si Marie. Para sa kanya,
Walang kabuluhan lahat ng efforts nito. Ano to? Tanong ni Marie na sinundot ang isang inihaw na patatas ng may paghamak. Sobrang layo ng luto nito sa recipe ni Mama. Hindi komportable na umayo sa upuan nito si Michael. Sinulyapan siya ng kanyang ama ng may babala pero hindi niya ito pinansin. Nakatuto kay Amelia ang paningin ni Marie. Nag-alinlangan si Amelia. Bahagyang napawi ang ngiti. I'm sorry Marie. Ginawa ko naman ang best ko. Sabi ng tatay mo mahilig ka sa roasted potato kaya naisip ko. Pero palaging mas okay ang kay Mama. Alam niyang tamang dami ng pampalasang gusto ko. Putol ni Marie. Malamig ang boses. Sumabat si Donalyn pagkatapos tikman ng pagkain. Okay naman ang gawa ni nanay at tikman mo muna kaya bago mo husgahan. Naiiritang bumaling siya kay Donalyn. Ikaw bang kausap ko? Magkaiba tayong taste buds. Palibhasa sa'yo pang mahirap. Tumikim si Michael at bumaling sa kanya. Marie, please, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Sinusubukan niya lang na magkapalagayan kayo ng loob. Bigyan mo naman ng chance si Amelia. Tumigas ang ekspresyon ni Marie. Bakit po Papa? Bakit kailangan ako pa po mag-adjust para sa kanila? Mga dating naman sila rito. Sinusubukan ko naman po pero hindi talaga. Hindi naman po si Tita Amelia ang mama ko. Bumagsak ang mukha ni Amelia. Bumaba ang tingin nito sa plato. Bahagya pang nanginig ang mga kamay. Natahimik naman si Donalyn pero ayaw magpatalo ng tingin sa kanya. Hindi mo ko kailangang magustuhan Marie. Hindi ko rin hinahangad na maging katulad ng mama mo o palitan ng dati niyang pwesto sa bahay na to. Pero sana, masubukan man lang nating magkaayos alang-alang kay Michael. Mas magiging masayang papa mo kung magiging maayos tayong tatlo. Mahinang sabi ni Amelia. Napangisi si Marie. Bakit ako magpapanggap? Mariing sumingit si Michael. Hindi namin hinihingi sa'yo magpanggap ka. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Akala ko pumayag ka na. Oo, alam kong hindi mo gusto sina Amelia at Donalyn pero sana man lang maayos ang pagtrato mo sa kanila dahil magiging parte na ng pamilya natin ngayon si Amelia Marie. At kapatid mo si Donalyn. Sinulya pa ni Marie si Donalyn. Panandali ang nagtama ang kanilang mga mata bago siya umiwas ng tingin. May bahid ng sakit sa ekspresyon ni Donalyn ngunit nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy ang hapunan pero tahimik lang si Marie. Hindi siya nakikisali sa usapan ng mga ito. Wala rin naman siyang interes. Maya-maya ay inihain ng isang dessert, isang lutong bahay na apple pie. Wow, Nay! Ang sarap naman po nitong pie na ginawa nyo. Dapat sinama nyo to sa menu. Papuri ni Donalyn sa nanay nito. Napangiti naman si Amelia. Salamat anak, pero saka na kapag may sarili na tayong pwesto. Mukhang interesado naman agad si Michael. Gusto niyang barahin ang mga ito, parang larawan ng perpektong pamilya ang tatlo at hindi siya kasama roon. Nagsalita muli si Marie. May bahid ng panunuya ang kanyang tono. Marunong ka palang gumawa ng mga pie, Tita Amelia? Napalunok si Amelia, pilit na pinapakalma ang sarili. Oo Marie, marunong din ako sa pastries kasi nag-online sell ako ng cakes. Okay lang pero hindi ko gusto ang gawa mo. Normal na nabibili lang sa pipitsuging restaurant. Tinulak ni Marie ang plato. Napabuntong hininga si Michael, halata ang pagkadismaya. Marie, tama na. Nagiging walang galang ka na. Tinitigan siya ni Marie. Ano po? Honest lang po ako. Biglang tumayo si Amelia sa mesa. Namumula ang mukha sa magkahalong hiya at sakit. I'm sorry Michael. Siguro kailangan na naming umalis ni Donalyn. Halata namang ayaw sa amin ni Marie. Ayaw kong maramdaman niyang hindi siya komportable sa sarili niyang bahay nang dahil sa amin. Wag Amelia, please. Manatili kay ni Donalyn. Maiintindihan din kay ni Marie. Mariing sabi ni Michael na inabot ng marahan ng braso ni Amelia. Nag-alinlangan si Amelia sa kadahan-dahang tumango. Sige, I'm sorry. Alam kong stress ka sa mga nangyayari. Pinaghalong paghamon at kuryosidad na pinanood ni Marie sina Amelia at Donalyn. Hindi niya maitatanggi na si Amelia ay tila talagang handang mag-effort. Pero ang kanyang katapatan sa kanyang inang si Frida ang pumipigil sa kanya. Natapos ang hapunan, naging abala sina Amelia at Donalyn sa kusina para maglinis. Nilingon ni Michael si Marie, pagod ang ekspresyon nito. Marie, naiintindihan kong mahirap to para sa'yo. Pero mabuting tao si Amelia at nagmamalasakit siya sa ating dalawa. Mahal niya ako. Mahal kita anak. Kaya lahat ng mahal ko, sinusubukan niya ring mahalin at tanggapin. Hindi mo ba siya mabibigyan ng pagkakataon?
Halos nagsusumamo ng tanong ni Michael. Hindi siya sumagot sa kanyang ama. Napabuntong hininga na lamang si Marie. Lumipas ang mga araw, ganoon pa rin ang trato ng dalaga sa mag-ina. Pero hindi sumusuko si Amelia. Patuloy pa rin itong kinukuha ang kanyang loob. Problema niya na nga si Amelia, problema niya pa si Donalyn. Parehong asungot sa kanyang buhay ang mag-ina. Marie, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Donalyn sa kanya. Napairap naman siya. Ayoko, hindi ko gustong kausapin ang katulad mo. Oo, hiwalay na sina mama at papa. Pero para sa akin, anak ka pa rin sa labas. Bastarda ka pa rin. Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka bagay maging anak ni papa. Kumunot ang noo ni Donalyn. Ano namang problema sa suot ko? Mas komportable ako sa jeans at sneakers. Engineering ang program ko. Hindi naman ako sosyal katulad mo at pinalaki akong simple ng nanay ko. Humalukip-kip si Marie. Hindi na siya sumagot. Isa pa yon, mahilig si Donalyn sa engineering. Matalino at scholar pa. Katulad ng papa nila, ganoon din ang passion nito. Kaya naiinis siya dahil mas nagiging malapit pa si Donalyn at Michael. Nakatingin si Marie sa bintana ng van. Nadurog ang kanyang puso. Gusto niyang pawiin ang inggit na yun sa kanya. Papalapit na ang van sa pamilyar na gate ng kanyang paaralan. Habang bumabagal ang paghinto ng van, dali-daling kinuha ni Marie ang kanyang bag at pumunta sa pintuan. Sabik na siyang idistansya ang sarili kay Donalyn. Nararamdaman ni Marie ang mga mata ni Donalyn sa kanya. Nagmamadali siyang umalis nang hindi lumilingon. Ayaw niyang makita ng ibang tao na kasama niya ang dalaga. Marie, saglit lang. Tawag sa kanya ng mahinang boses ni Donalyn. Napahinto si Marie. Namuo ang kanyang pagkadismaya at iritasyon. Bakit ba hindi na lang siya pabayaan ni Donalyn? Hindi man lang ito marunong makiramdam. Pwede ba wag mo akong kausapin kapag nasa school tayo? Hindi mo ako ka-level? Matarin niyang sabi. Ngunit naabutan pa rin siya ni Donalyn. Tumabi ang dalaga sa kanya habang naglalakad sila patungo sa entrance ng paaralan. Bumuntong hininga si Donalyn. Marie, pakiusap. Alam kong bago at kakaiba ang lahat para sa ating dalawa pero pamilya tayo. Magkapatid pa. Sanggang dikit nga tayo dapat, di ba? Matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid. Dapat subukan nating magkasundo. Biglang huminto si Marie. Manipis na ang pasensya niya. Hindi tayo pamilya. Anak ka lang sa ibang babae ng papa ko. Ayokong tanggapin ka o kilalanin kitang kapatid. Natigilan si Donalyn. Mahal ng nanay ko ang ating ama at gusto kong makilala ang kapatid ko. Please, Marie, huwag mong patigasin yung puso mo para sa amin. Alam kong sabi ka rin sa kumpletong pamilya katulad ko. Kaya nga nandito na kami, di ba? Parang may natamaan si Donalyn sa kanyang puso. Nakaramdam ng guilt si Marie sa sinseridad nito. Ngunit nagmatigas siya at tumalikod. Hindi ko hinihiling ang anumang nangyayari ngayon. Hindi ko hiniling na magkaroon ng bagong pamilya ang papa ko. Hindi ko naman hiniling na magpakita ka at gawing komplikado ang lahat para sa akin. Tuloy-tuloy niyang sabi. Malumanay na nakiusap si Donalyn. Huwag mong parusahan si papa o ang nanay ko sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Nandito tayong dalawa dahil sa kanila pero mapipili natin kung paano natin to haharapin. At yun ang gusto naming mangyari ni nanay, na mas makilala ka kung pahihintulutan mo at mabigyan ka namin ng pagmamahal kahit sinasabi mong hindi mo naman kailangan. Ngunit tama si Donalyn. Nararapat si Michael sa kaligayahan. Saksi rin naman siya sa mga naging away ng kanyang mga magulang noon. Alam niyang pinilit pa rin ang mga ito pero hindi na talaga kaya. Huminga ng malalim si Marie. Hindi ko alam kung paano to gagawin. Hindi ako sanay na may ibang mahal si papa at may kapatid ako. Naiintindihan ko, nakangiting sagot ni Donalyn. Pero pwede naman nating kilalanin ng isa't isa kung handa kang subukan. Mabait, maalaga at mapagmahal si nanay. Matutuwa siya kung ituturing mo rin siya bilang isang ina. Pero hindi naman ibig sabihin nun na papalitan ni nanay sa puso mo si Tita Frida. Dagdag lang kaming dalawang magmamahal sa'yo. Nag-alinlangang tumango si Marie. Marahil ang pagtanggap kay Donalyn ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang ama. Siguro ay kailangan niya lang buksan ang kanyang puso ng paunti-unti.
Ayaw niya rin namang pasamain ang loob ng kanyang tatay. Okay, susubukan ko, marahan niyang sabi. Lumiwanag ang mukha ni Donalyn. Salamat Marie, malaki ang kahulugan nito sa akin. Pero, last tawad, tawagin mo kaya akong ate, mas matanda pa rin ako sa'yo. Napairap siya pero tipid na napangiti. Ayoko, Donalyn na lang, gamitin mo lang ang ate card mo sa akin. Ipapakilala kita sa friends ko, ikaw rin, ipakilala mo ako sa friends mo. Kilalanin natin ang isa't isa. Mahinang tumawa si Donalyn. Habang sabay silang naglalakad papasok sa paaralan, hindi maiwasan ni Marie na makaramdam ng kislap ng pag-asa. Hindi naman siguro masama ang pagkakaroon ng kapatid. Mahirap pag-adjust na tanggapin ang bagong katotohanan iyon. Pero handa siyang bigyan ng pagkakataon para sa kanyang ama, para kay Amelia, at higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Naging malapit na nga sila sa isa't isa ni Donalyn. Kapag nagiging sabay ang libre nilang oras sa school, inaaya niya itong gumala. Kahit simple ang kanyang half-sister, magaan palang kasama ito. Isang araw, nasa gilid ng mataong kalye na may linya ng mga stall si Marie. Kasama niya si Donalyn at doon siya dinala ng kanyang kapatid. Maraming tao, kaya hinawakan siya ng dalaga. Maarte pa naman si Marie, kaya kapag may nadidikit sa kanyang amoy pawis, lumalayo agad siya. Makapal ang hangin sa bango ng nag-iihaw ng mga karne. Maingay din dahil sa mga daldala ng mga customer at vendor. Tumayo siya sa tabi ni Donalyn. Huminto sila sa isang stall. Donalyn, sigurado ka ba dito? Tanong ni Marie na nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ng eksena. Nagsisiksika ng mga tao sa harap ng cart para makabili. Umawang ang bibig ni Marie. Lahat ng nasa harap niya, hindi pamilyar sa kanya. Ngumiti naman si Donalyn. Kailangan mong subukan ng ilang mga street food dito. Pilipino ka pero hindi mo alam ang mga ganito. Sa bagay, sa mga mamahaling restaurant ka lang kumakain simula bata pa. Ako naman, ang mga tong comfort food namin ni nanay. Minsan, inuulam namin ito kapag wala na kaming time magluto. Bumulong si Marie. Pero sobrang masikip at paano tungkol sa kalinisan? I mean, sanitize bang mga lugar na to? Tumawa ng mahina si Donalyn. Naiintindihan ko Marie na naninibago ka pero maniwala ka sa akin. Masarap at ligtas ang mga pagkain dito. Bahagi na rin ng ating kultura. Kilala ng mga Pilipino ang street foods. Muli siyang nagpalingalinga sa paligid. Marahil isang pagkakataon iyon na lumabas sa comfort zone niya si Marie. Bumigay na rin siya. Okay, anong maiirekomenda mo? Kuminang sa tuwa ang mata ni Donalyn habang inaakay siya nito. Lumapit sila sa isang stall. May mga nagtitinda ng isaw, barbecue at fishball doon. Itinuro ni Marie ang barbecue. Alam ko yan. Sige, bili rin tayo niyan, libre ko na. Kailangan mo rin subukan ng isaw. Isa to sa mga paborito ko. Tsaka, mura din kasi. Itinuro ni Donalyn ang mga tuhog ng inihaw na manok. Bahagyang kumunot ang ilong ni Marie. Pinaghalong kuryosidad at pangambang nasa kanyang mukha. Nag-order si Donalyn ng ilang tuhog mula sa tindero. Nang iabot ng nagtitinda ang kanilang mga tuhog, iniabot ni Donalyn ang isa kay Marie nang may ngiti sa mga labi. Sige, subukan mo na, sabi pa nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pansamantalang kumagat si Marie. Sumabog sa kanyang dila ang lasa. Maingat siyang umuya, ninanam namang hindi pamilyar, ngunit nakakagulat na masarap na lasa. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Medyo okay palang lasa nito. Hindi ko akalain na mag-enjoy ako sa ganito. Natuwa si Donalyn sa reaksyon ni Marie. See, sabi sa'yo eh. Habang patuloy nilang ginagalugad ang mga tinda roon sa night market, natagpuan ni Marie ang kanyang sarili na nagiging mas komportable kasama si Donalyn. Tipid siyang napangiti, hindi rin naman pala masama ang may kapatid. Salamat sa pagdala sa akin dito, Donalyn. Hindi ko kailanman sinubukan ng alinman sa mga to noon. Salamat sa experience. Sinserong sabi ni Marie habang naglalakad pabalik sa van. Ngumiti si Donalyn. Anytime sis. Sana marami pa tayong magawa ng magkasama. Nag-enjoy si Marie sa lakad na yon. Wala na sanang problema pero bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan. Mukhang nanibago siya sa pagkaing natikman. Napangiwi sa sakit si Marie.
Ang tiyan ko, Donalyn, hindi yata hiyang sa akin ng street food na mga kinain natin kanina. Nahimigan niya agad ang pag-aalala sa mukha ni Donalyn. I'm sorry, Marie. Hindi ko alam na magkakasakit ka. Nanghihinang lumabas siya sa banyo. Ayos lang, dapat nag-ingat din ako. Nasarapan ako sa mga pagkain kaya nanibago ang tiyan ko. Halata ang kaba sa mukha nito. Masama bang pakiramdam mo, Marie? May maitutulong ba ako sa'yo? Baka tubig. Gusto mo ba ng tubig? Tumango naman siya. Sige, pahingi ako ng tubig. Salamat. Kumuha agad si Donalyn. Heto na, sana gumaling ka kaagad. Salamat, Donalyn. Maya-maya'y pumasok na si Amelia sa loob ng kanyang kwarto. Tinawagan ako ni Donalyn. Natataranta daw siya sa kalagayan mo. Anong nangyayari dito? Marie, okay ka lang ba? Medyo masakit lang ang tiyan ko, Tita Amelia. Sa tingin ko, hindi maganda sa akin ang mga street foods na kinain namin ni Donalyn. Bumaha agad ang pag-aalala sa mukha nito at lumapit sa kanya. Nako, I'm so sorry, Iha. Donalyn, dapat mas nag-ingat ka. Alam mo namang hindi sanay ang kapatid mo sa mga ganong klase ng pagkain. Bakas ang kalungkutan sa mukha ni Donalyn. Hindi ko sinasadya na mangyari po ito, Nay. Akala ko po mag-enjoy si Marie. Hindi mo kasalanan, Donalyn. Nag-enjoy naman ako eh. Masalan lang talagang tiyan ko. Umiiling na sabi ni Marie. Hinaplos ni Amelia ang kanyang buhok. Hayaan mo akong alagaan ka, Marie. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Gusto mo, hilutin ko yung tiyan mo para kahit paano mabawasan ang sakit? Sige po, tita. Thank you. Hinawakan ni Donalyn ang kanyang kamay. Sorry talaga, Marie. Kapag kumain ulit tayo sa labas, ikaw na lang ang pumili para hindi na maulit pa to. Grabe ang nararamdaman ko, hindi ko akalain na magkakasakit ka. Nanghihina siyang umiti. Ayos lang, Donalyn. Alam kong wala kang intensyong masama. Tinulungan siya ni Amelia na humiga sa kama. Magpahinga ka na lang, Marie, para bumuti na ang kalagayan mo. Tita Amelia, tawag niya sa ginang. Lumingon ito sa kanya. Bakit, Iha? Gusto kong humingi ng tawad. Hindi po ako masyadong naging mabait sa'yo simula nang nalaman kong ikakasal kayo sa papa ko. Hindi po kita binigyan ng pagkakataon. Napaka-unfair ko po sa inyo ni Donalyn. Umupo si Amelia sa kanyang tabi. Nasaktan ka. Naiintindihan ko yun, Marie. Marahan siyang umiling. Hindi po yun ang dahilan. Wala ka pong ibang ginawa kundi ang maging mabait sa akin. Basta gusto ko pong maging okay na tayo. Sorry po ulit. Niyakap siya ni Amelia. Okay lang, Marie, magpahinga ka na. Mag-uusap pa tayo kapag bumuti na pakiramdam mo, okay? Tipid siyang napangiti. Totoo ang sinabi ni Donalyn sa kanya. Mabait si Amelia. Bahagyang gumaan ang kanyang loob. Naging busy si Marie sa mga nagdaang araw. Kaya nang dumating ang Sabado, napagdesisyonan niyang bumisita sa kanyang inang si Frida. Maaliwalas pa ang aura niya pagpasok pero hindi niya inasahan ang isang katotohanang sasabog sa kanya. Nakatayo si Marie sa pintuan ng bahay ni Frida. Bago pa siya kumatok, naagaw ng atensyon niya ang boses mula sa loob. Pilit ang boses ni Frida. May bahid ng guilt at pagmamadali. Tigilan mo na nga, sabi ang anak ko, Jerry. Maayos ang buhay niya kay Michael. Hindi niya deserve ang amang katulad mo. Bulalas ng kanyang ina. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya kilala kung sinong kausap ni Frida. Siya lang naman ang anak ng kanyang mama. Frida! Ilang taon na akong nagpipigil na sabihin kay Marie ang totoo. Hindi ko na kaya. Gusto kong makilala ako ng anak ko. Paninindigan ko ang pagiging tatay ko sa kanya. Babawiin ko siya ron. Hindi niya naman tunay na amang kasama niya. Sabi pa ni Jerry. Bumilis ang tibok ng puso ni Marie nang mapagtantong siya ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi siya anak ng kanyang kinikilalang ama. Hindi siya anak ni Michael. Mapait na tumawa ang kanyang ina. At anong gagawin mo sa buhay ng anak ko? Maarte yon. Sanay sa marangyang buhay si Marie. Sa tingin mo, makakatagal yan sa poder mo? Bukod doon, sasaktan mo lang ang damdamin niya. Hindi ka matatanggap noon. Nabunga siya ng kataksilan natin. Na anak ko siya sa kabit ko noon. At least kay Michael, maaambunan siya ng grasya at pamana. Nakakuyom ang mga kamao ni Marie. Hindi niya na kayang makinig pa. Nagtago ng sekreto sa kanya ang kanyang ina. Ito pala talagang nanloko kay Michael at siya ang bunga. Wala man lang ideya ang kanyang kinikilalang ama.
Itinulak ni Marie ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Humakbang siya sa pasilyo. Nang lumiko si Frida sa isang sulok, nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang makita siya. Marie? Anong ginagawa mo rito? Mahina ang boses ni Marie, nanginginig sa pinipigilang emosyon. Narinig ko na nag-uusap kayo ng Jerry na yan. Totoo ba? Hindi ba ako anak ni Papa? Talaga bang anak mo ko sa kabit mo? Bakas ang kaba sa mukha nito. Marie, magpapaliwanag ako. Napaatras si Marie. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Mama? All these years, akala ko anak ako ni Papa. Sinarado ni Frida ang distansya sa pagitan nila. Bata ka pa nun, Marie. Nahihirapan kaming magsama ni Michael pagkatapos ng kasal at pinipressure din ako ng mga magulang ko noon na magkaroon kami ng anak. Mas naging komportable ako ng mga panahon yun kay Jerry kahit asawa ko na si Michael. Alam kong nagkamali ako, pero hayaan na lang natin. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng sekreto natin. Ikaw pa rin ang anak ni Michael. Matatamasa mo pa rin ang magandang buhay. Naluluha ang mga mata ni Marie. Hindi! Sasabihin ko kay Papa ang totoo. Tama ng pagiging selfish, Mama. Sobrang nagagalit na ako sa'yo na ginawa mo sa akin to. Tinawag ko pang anak sa labas at bastarda si Donalyn. Pero ako palang bastarda dahil anak mo ko sa naging kabit mo noon. Marie! Malakas na sigaw ni Frida. Pero hindi siya nagpaawat. Kailangan niyang sabihin ng totoo. Napakabait sa kanya ni Michael, pati sina Amelia at Donalyn. Ayaw niyang magtago ng kahit na anong lihim sa mga ito. Dali-daling pumasok si Marie sa loob ng bahay. Sumunod na pala ang kanyang inang si Frida, maging ang kanyang tunay na ama, sumunod na rin. Kumunot ang noon ni Michael nang makita ang dati niyang asawa. Anong ginagawa mo rito, Frida? Hinila ni Frida ang braso niya. Anak, halika na. Hindi mo pwedeng gawin to. Nagpumigla si Marie. No, Mama. Kailangang malaman ni Papa ang totoo. Halos kalad ka rin na siya ni Frida palabas ng bahay. Sobrang gulo na nilang mag-ina. Hanggang sa huli, pagiging makasarili pa rin ang iniisip nito. Hinila siya ng kanyang ama. Anong ginagawa mo sa anak ko? Bakit mo pinipilit si Marie? Sinapo ni Amelia ang kanyang mukha. Anong nangyari, Iha? Bakit ka umiiyak? Umiling lang si Marie. Nakokonsensya na talaga siya. Hindi niya alam ang panlolokong iyon. Pero pakiramdam niya may malaking bahagi siya sa kasinungalingang iyon. Pwede ba, Michael? Huwag mo akong pigilan. Kakausapin ko muna ang anak ko. Buliyaw pa ni Frida. Sobrang nagkakagulo na sa bahay, kaya siya nang sumigaw. Anak ako ni Mama sa ibang lalaki. Napalingon sa kanya si Michael. Anong sinabi mo? Mas lalo siyang napahagulgol. Narinig ko si Mama. Hindi ko rin alam pero nagkaroon ng kabit si Mama at ang lalaking yan ang dati niyang kabit. I'm sorry. Hindi mo ako anak, Papa. Nagsinungaling sa atin si Mama. Hindi mo po ako kadugo. Anak ako sa labas. Bastarda ako. Galit na galit si Michael. Pinaniwala mo kung totoo kong anak si Marie. Anong klase kang babae ka? Muntik na nitong masakal sa sobrang galit si Frida. Kung hindi pinigilan, baka kung ano nang nangyari. Mas lalo siyang napaiyak. Ayaw niya sa katotohanan iyon, pero ayaw niya rin namang mabuhay sa kasinungalingan. Sa kabila ng lahat ng iyon, niyakap siya ni Donalyn. Tahan na, nandito lang si ate. Alam kong masakit sa'yo to pero para sa akin kapatid kita, hindi magbabago yon. Gumanti siya ng yakap dito. Nakahanap siya ng kapayapaan sa mga bisig ni Donalyn. Hindi niya talaga deserve ang pamilyang hindi naman sa kanya. Pagkatapos ng komprontasyong iyon, nanatili pa rin si Marie sa bahay ni Michael. Gayunpaman, alam niyang marami ang nagbago. Hindi na rin siya matingnan ng diretsyo ng kanyang ama. Kaya nang sumapit ang gabi, napagdesisyonan niyang umalis na lang. Nag-empake na siya ng mga gamit. Marie, saan ka pupunta? Tanong agad ni Donalyn at lumapit sa kanya. Sorry, Papa. Sorry sa ginawa ni Mama. Alam kong wala ako dapat sa bahay na to kaya aalis na lang po ako. Lumapit agad sa kanya si Michael at mahigpit siyang niyakap. Anak, hindi. Hindi lang kita magawang kausapin dahil galit na galit pa rin ako sa mama mo. Ayaw kitang kausapin habang hindi ko mapigilan ang sarili kong magsabi ng kung ano-anong masasakit na salita tungkol kay Frida. Dahil kahit hindi mo sabihin, alam kong mahal mo pa rin ang mama mo sa kabila ng lahat ng pagkakamali niya.
Naninikip ang dibdib ni Marie sa labis na pag-iyak. Hindi niya man tunay na ama si Michael. Kilalang kilala siya nito. Alam na alam nito ang pagkatao niya. Sorry po, Papa. Umiling si Michael. Huwag kang humingi ng sorry. Wala kang kasalanan. Para sa akin, anak kita. Ako ang nagpalaki sa'yo, kaya anak kita. Gusto kong narito ka sa amin. Hindi kita pipigilang makilalang tunay mong ama, pero sana huwag kang umalis dito sa amin. Hindi ko kakayanin, anak. Mahal na mahal kita, Marie. Alam mo yan. Kahit nalaman ko ang totoo, hindi na magbabago yon. Tumango si Marie at muling niyakap si Michael. Simula ng araw na yon, mas napatunayan niyang mahal talaga siya nito. Pati sina Amelia at Donalyn, tinanggap din siya ng buong buo at tinuring na parang isang pamilya. Nang humupa na ang lahat, sinubukan ni Marie na kilalanin si Jerry. Simple lang ang kanyang ama pero tinutugon naman ito ang mga gusto niya. Bumabawi sa mga taon na nawala sa kanilang mag-ama. Samantala, pinasok na sa rehabilitation center ang kanyang inang si Frida. Marami na itong bisyo kasama ng paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Hangad na lang ni Marie na gumaling ang kanyang ina at muling makasama. Kahit hindi ito humingi ng tawad, patatawarin niya pa rin ito. Kinasal na rin sina Amelia at Michael. Isa siya sa pinakamasayang tao para sa kanyang ama. Sa wakas, nakasama na nito ang tunay na babaeng minamahal. Marie, kanina pa nakatingin sa'yo yung kaibigan ng isa sa groomsmen, no? Pangaasar sa kanya ni Donalyn. Mahina siyang tumawa. Wala akong pakialam, maglaway siya hanggang gusto niya. Hindi ko naman siya type, saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Akala mo ba hindi ko alam? Nililigawan ka ng law student sa kabilang department. Natawa na lang din si Donalyn. Naging mas close pa sila. Para sa kanila, totoo silang magkapatid. Sa lahat ng pinagdaanan ni Marie, marami siyang natutunan. Masyado niyang pinangibabaw sa kanyang sarili ang panghuhusga. Akala niya noon, kapag may kahati siya sa pagmamahal, mawawala ang para sa kanya. Pero hindi pala ganun yon. Hindi niya hinayaan na muli siyang makaramdam ng inggit dahil alam niyang hindi yun ang hatid ng Diyos sa kanya, kundi ang pagmamahal na mas higit pa at walang hinihintay na kapalit. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.